Pagdating sa pagpili ng tamang hosting provider para sa website mo, Kinsta and Hostinger are two options that stand out for a number of different reasons. Ang Kinsta ay nakafocus sa premium managed WordPress hosting na may top-tier performance, habang yung Hostinger naman ay mas abot kaya at friendly para sa mga beginners nang hindi kino-compromise ang mga essential features. Sa video na to itatakal natin ang mga differences ng Kinsta at Hostinger para matulungan ka kung alin sa dalawang platform na to ang perfect para sa needs mo. Yung unang category na pag-uusapan natin ay performance. Ang Kinsta ay talagang standout dahil tumatakbo to sa Google Cloud Platform or GCP na nagbibigay sa users ng access sa C2, Compute Optimized Virtual Machines, kahit saang plan nila. Dahil sa infrastructure na to, nakakapag-deliver ang Kinsta ng mabilis at reliable performance. Kaya perfect to para sa mga websites na may mataas na traffic or biglaang traffic spikes. Yung Hostinger naman, while reliable din, ay gumagamit ng shared hosting at VPS plans na okay para sa smaller websites pero pwedeng mag-struggle kapag biglang tumaas ang traffic. Gumagamit ang Hostinger ng Lightspeed web servers at SSD storage, kaya mabilis at efficient to. Pero hindi pa rin ito matutumbasan ang premium infrastructure ng Kinsta. May Cloudflare CDN rin bilang add-on sa Hostinger. Pero sa Kinsta, kasama na ang enterprise-level Cloudflare protection ng walang extra cost. Kaya mas pinapalakas nito ang bilis at security. Talagang Kinsta ang panalo pagdating sa high-traffic websites, habang mas bagay ang Hostinger para sa websites na mas may predictable na traffic patterns. Ngayon, napag-usapan na natin yung ilang features. Pumunta naman tayo sa pricing. Ang Hostinger ay kilala sa mga abot-kayang hosting options, kaya swak na swak to para sa mga users na mas maliit ang budget. Yung premium plan nila ay nagsisimula sa $2.99 per month para sa 48-month commitment, habang yung business plan naman ay nasa $3.99 per month. Sa kabilang banda, ang Kinsta ay para sa mga users na may mas mataas na pangangailangan, tulad ng mga business or high-traffic websites. Nagsisimula ito sa $35 per month at tago-offer ng premium managed WordPress hosting gamit ang Google Cloud infrastructure. Dahil dito, Kinsta ang go-to option para sa mga inuuna ang performance, reliability, at comprehensive customer service. Para sa maliit na negosyo or individual, sulit talaga ang Hostinger dahil sa value at affordability nito, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pero kung kailangan mo ng advanced features at top-tier performance, justified ang mataas na presyo ng Kinsta dahil sa robust hosting solutions na kaya nitong i-offer para sa mga demanding na needs. Next up, pag-usapan naman natin yung ease of use ng dalawang platforms na to. Parehong user-friendly ang Kinsta at Hostinger, pero magkaiba sila ng approach. Yung My Kinsta dashboard ng Kinsta ay dinesign para sa mga users na kailangan ng advanced features like SSH access, one-click staging environment, at resource management tools. Samantala, yung H-panel ng Hostinger ay mas simple at intuitive, kaya perfect to para sa mga beginners. May drag-and-drop website builder to at one-click WordPress installations. Kaya sobrang dali mag-setup ng website nang hindi nagdi-deal with technical complication. Pero kulang ang Hostinger sa ilang advanced features na meron ng Kinsta. Kaya mas bagay to para sa mga users na bago pa lang sa hosting at hindi kailangan ng sobrang detalyadong controls na ino-offer ni Kinsta. Next up, pag-usapan naman natin yung support. Ang Kinsta kilala sa kanilang 24/7 live chat support na staffed ng mga WordPress experts. Sobrang bilis ng response time nila, average na wala pang 2 minuto. Ang Hostinger, on the other hand, meron ding 24/7 customer support. Pero mas nakafocus to sa pagtulong sa mga beginners sa mga common website issues. While responsive ang support nila, hindi to kasing specialized ng WordPress support ng Kinsta. Pero bumabawi naman ang Hostinger sa kanilang extensive knowledge base na puno ng tutorials at guides. Kaya mas madali sa mga users na humanap ng solution na mag-isa. Para sa mga businesses na kailangan ng mga specialized support, Kinsta ang nagbibigay ng premium support experience. Samantalang yung Hostinger naman mas bagay sa mga users na kailangan lang ng general na concerns. Ngayon na napag-usapan natin yung support, punta naman tayo sa security. Seryoso ang Kinsta when it comes to security. Nag-o-offer to ng automatic daily backups, hack-fixed guarantees, at advanced security features like DDoS protection, firewalls, and continuous monitoring. Aside from this, dahil sa integration ng Cloudflare, meron itong dagdag na layers ng protection tulad ng SSL certificates at pati na rin two-factor authentication. Ang Hostinger, on the other hand, ay solid din ang security features tulad ng SSL certificates, firewall protection, at weekly backups. Meron din silang ibang security options para sa mga advanced features tulad ng Cloudflare protection. Pero ang mga mas advanced features tulad ng Cloudflare protection ay hindi kasama sa base plans nila at kailangan pang bilhin ng hiwalay. Ang security ng Hostinger ay enough para sa maliliit na websites, pero when it comes to high traffic or business critical websites, mas comprehensive ang security measures na ino-offer ng Kinsta. Ang next topic ay scalability. Parehong may scalability options ang Kinsta at Hostinger, pero mas seamless ang experience sa Kinsta dahil cloud-based infrastructure to.
Habang tumataas ang traffic, automatic na nag-a-adjust ang Kinsta para masiguradong consistent ang performance. Samantala, si Hostinger may scalability din, pero usually, kailangan mong manually mag-upgrade from shared hosting to VPS or kahit sa cloud hosting plans. Mas cost-effective to, pero hindi kasing hands-off ang process kumpara sa ino-offer ng Kinsta. Para sa mga businesses na kailangan ng madali at maaasahang scalability, mas magandang option ng Kinsta. Next naman, pag-usapan natin yung uptime and reliability. Parehong nag-guarantee ng 99.9% uptime ang Kinsta at Hostinger. Pero may edge ang Kinsta dahil sa Google Cloud-based infrastructure nito. Gumagamit ang Kinsta ng high-quality zones at redundant backups para mabawasan ang downtime. Ang Hostinger, on the other hand, ay gumagamit ng light-speed web servers at redundant network connections para sa maaasahang uptime. Pero hindi nito matutumbasan ang level of redundancy na ino-offer ng Kinsta. Reliable ang uptime ng Hostinger para sa mas maliliit na websites, pero para sa mission-critical websites, panalo ang Kinsta. Next up, pag-usapan naman natin ang data centers at global reach. Ang Kinsta ay may higit sa 35 data centers worldwide. Aside from this, meron din silang Cloudflare CDN na may network ng halos 200 locations, kaya mas mabilis at reliable para sa mga global users. Ang Hostinger, on the other hand, ay may 7 data centers na nakakalat sa North America, Europe, Asia at South America. Maganda to para sa regional audiences, pero sa mga businesses na may global audience, yung malawak na network ng Kinsta at ang built-in na CDN nito ang nagbibigay ng mas mataas na performance. Ngayon, napag-usapan na natin ang features at ilan sa mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa dalawang platforms na to, pumunta naman tayo sa how to get started. Kung gusto mong magsimula sa Hostinger, gamitin mo lang yung link na nasa description. Kapag naklik mo na yung link, mapupunta ka sa page wherein makikita mo na pwede kang makakuha ng hanggang 75% off sa web hosting. Kasama na ang features tulad ng 24/7 customer support, free domain at free website migration. At lahat ng to ay nagsisimula lang sa $2.99. Kasama pa yung 3 extra free months. I-click natin yung Start Now button. Tapos pipiliin natin kung aling plan ang gusto natin kunin. Meron silang premium plan, business plan, at cloud startup plan. Piliin natin yung business plan dahil ito yung may ilan sa pinakamagagandang features na gusto nating ma-access. Pagkatapos, click natin yung purple na Choose Plan button. Kapag na-click na yung Choose Plan, dadali tayo nito sa checkout page. Sa checkout page, sobrang simple at straightforward lang ng process. Ang next step natin ay pumili ng hosting period na basically kung gaano ka katagal mag-i-stay sa plan na kukunin mo. Highly recommended ko yung 48 months kasi dito ka makakasave ng pinakamaraming pera. Plus, kung may website ka, malamang gusto mo rin tong magamit for the long-term future. Yung huling step ay make sure na may coupon code ka. I-enter mo lang yung coupon code na on my first website. All caps, walang spaces. Tapos, i-click yung apply button. Pagkatapos nito, magkakaroon ka na ng access sa pinakamagandang deal para mag-start sa Hostinger. Pagkatapos, i-click natin yung continue. Dadalhin tayo nito sa page kung saan pwede na tayong gumawa ng account at magsimula. Kung gusto nyo namang i-try ang Kinsta, gamitin nyo rin yung link sa description. Dadali kayo niyan sa page kung saan kailangan nyong i-click yung view pricing button na mapupunta naman kayo sa plans page nila. As you can see, naka-annual pricing option tayo kasi may kasama tong 2 free months of plan. Pwede tayong pumili ng single site plan for $30, multi-site plan sa $59, or agency program na nasa $284. Lahat ng plans na to ay okay, depende na lang sa needs mo. Piliin natin yung single site plan. I-click natin yung sign up button at mapupunta tayo sa page kung saan pwede nating i-review yung order natin. Dito ay lalagay natin yung first name, last name, email address at password. Kapag tapos na lahat yan, i-click natin yung continue, then makakapag-start na tayo sa Kinsta. Kung gusto nyo magsimula sa alinman sa dalawang platform na yan, make sure na gamitin nyo yung link sa description. Remember, affiliate links tong mga to. Kumikita kami ng small commission mula dito, kaya salamat ng advance sa pagsuporta sa channel na to. Huwag kalimutang mag-comment sa baba kung ano yung tingin nyo tungkol sa mga platforms na to. At syempre, leave a like sa video at mag-subscribe for more content like this. Other than that, takit sa next one.